Hello guys! Welcome back again to my channel. So ngayon lang ulit tayo nag-vlog. Ngayon lang tayo sinipag. So ngayon lang din tayo nagkaroon ng time. So pag-uusapan pala natin ngayon is about po sa loan. Sa mga loan app. Ayan, nadali po ako ni Surety Cash ba yan? So sino rin bang nag-ano dyan? Nadali ni Surety Cash. So, hindi naman po talaga ako interesado sa loan. Nag-try lang ako. So, tingnan ko lang kung approve agad, ganyan. Kaso yung ako sa Surety Cash, ayan, nag-fill up ako, nag-upload din ng mga documents. Titignan ko lang kung magkano yung i-offer nila. Hindi ko alam na si Surety Cash pala is marami palang reklamo dyan. Hindi na kasi ako nagsisearch about Surety Cash. Basta ko lang siya tinignan dun sa Google Play Store. So, doon ko siya tinignan. Maganda rate, 4.8. Then, 1 million downloads. So, hindi ko na tinignan yung mga comment. Sana pala binasa ko yung mga comment bago ako nag-proceed. Na si Surety Cash daw ay nag-auto loan auto loan disbursement. Pagkabayad mo raw makakatanggap ka daw uli ng loan, panibagong loan. Kaso ang problema naman dyan sa Surety Cash na yan, tama ba yung pagkabagay? Surety Cash. Problema dyan is malaki po ang interest at 1 week mo lang siyang babayaran. Yun ang problema Yun ang problema sa akin. So, nag-base lang ako sa rate at sa download. 1M download. Ano ba naman yun? Na-try lang naman. Doon pa sa mali. Ba't ay sa mali na punta? So, ayan. Ang dami palang problema ni Surety Cash na yan. Ano rin pala yan sa saan ba to? Na i-report na rin pala yan. So, bakit pa siya nag-ooperate, diba? So, marami pang mabibiktima yan. Kaya, aware po tayo dyan kay Surety Cash. Tandaan nyo yung loan app na yan. So, bago kayo mag-proceed dyan, ako nga pag-apply ko dyan, titignan ko lang sana yung term, kung ilang term, at kung magkano yung makukuha mo, kung magkano ang interest. So, pag-confirm ko dyan, sa Surety Cash na yun, pag-apply ko, under review siya. So, gabi yun under review, then, nakatulog na ako. Pagising ko, under review pa rin siya, madaling araw na yon. Ang ginawa ko, nag-delete ako sa storage, at in-uninstall ko siya. Tapos, pagka umaga, naka-receive ako ng 1,950. Wala pa nga akong pinipili kung magkano yung kung magkano yung ilo-loan ko, kung ilang terms ba to, diba? Bigla na lang ako naka-receive ng 1,950. So, ang ginawa ko, dinownload ko uli si Surety Cash. Titignan ko kung sa kanila yun. So, pag-download ko, yun nga, 3,000, 3K, hindi pa nga ako nakakapili ng amount kung magkano, diba? At ng terms. 3K yung binigay nila na loan amount. Tapos, 1,950 lang yung matatanggap. Tapos, babayaran mo siya ng basta tubo niya, 1,300. 1,300 ang tubo, di ba? 3,250 babayaran mo. O, di ba? Scam. Dami-daming doon pa tayo napunta. So, ang ginawa ko, pagka-receive ko ng 1,950, binalik ko sa kanila, doon mismo sa app. Nakita ko yung repayment doon. Kinlik ko yung repayment. Yun, code. Binalik ko yung 1,950. Tapos, meron pa siyang pending na 1,315. So, yun yung tubo. Yun ang kailangan kong bayaran. O, diba? Binalik ko kaagad yung maga na yun. Tapos, may 1,315 pa akong babayaran. So, ang ginawa ko, sinearch ko si Surety Cash kung paano gagawin. Kasi may nabasa nga ako doon, late ko na kasi nabasa na kapag na-fully paid mo tong si Surety Cash or yung 3,250 na to, may auto loan disbursement. Yung pala, naka-automatic siya.
Pag paid mo ng 3 to 50, may papasok sa'yo na cash. Mas malaki na. So, kung mas malaki din yung interest, mas malaki din yung babayaran mo. Diba? Sakit sa ulo. Madalihan pa ako ng 1,350. So, ang ginawa ko guys, sa mga nabiktima po ni Surety Cash, mga hindi alam kung paano ang gagawin nyo. Syempre, wala na kayong ibang gagawin kundi bayaran nyo yung pera na natanggap nyo pati interest. Kasi wala silang paki dyan. Yung sabi ng iba ay email mo daw, i-email. Para daw yung principal lang daw yung babayaran mo. Once na hindi mo pala siya mabayaran si Surety Cash, nag-aano po sila ng haharas. Pinopost daw po kayo sa FB. Popost kayo kahit sa ang group ata yun. Tapos makakatanggap ka ng mga message galing kay Surety Cash na paglabas mo daw ng bahay nyo, ganito ganyan, bubulagtak ka na lang daw. Yan, yung mga nabasa ko sa mga comment, yung sinearch ko si Surety Cash. Kaya ingat po tayo sa mga loan na yan. Kung maaari ko na kayong mag-loan. Gagawin nyo dun guys, babayaran nyo. Si Surety Cash, dapat pati interest bayaran nyo kasi sabi nila, kinabukasan pa daw ang due date. Nagte-text na daw sila. Kaya, bago pa umabot ng due date, bayaran nyo na yan. At wag na po kayong maglulong uli dun. Para sa mga mahihina ang loob dyan, naku, talagang may stress ka at madidepress kay Surety Cash. Yung iba daw din naman daw binayaran. Pero konsensya nyo na yan. Ang gawin nyo guys, pagbabayaran nyo na siya, ipupull nyo na at para maklose na po yung account nyo, ang gawin nyo po, bago kayo magbayad, kasi doon sa repayment, i-click nyo po yung repayment dyan, di ba? Huwag nyo muna po i-click yan. So, ang i-click nyo po muna po dyan sa screen, sa baba nyo siya, i-click, yan, i-click nyo yung baba na yan. Pag-click nyo, may makikita ka doon, automatic disbursement program. So, nandun yung lahat. Then, yung pinakababa, yung box, huwag mong chichikan yun. Huwag mong i-click. Kasi pag click mo yung check, automatic disbursement program yun. So, pagbayad mo nun, sure ball na may papasok uli sa inyong pera. May stress ka lalo dyan pag sobrang laki yung pinasok nila. Siyempre, sobrang laki din ang tutubuhin. Sobrang laki din ang interest. At sobrang madidepress ka din. So, yun. Bago mo i-click ang repayment, double check nyo po muna kung hindi naka-check yung box na maliit dyan sa baba. Kasi agreement yun. Ibig sabihin, sumali ka sa program nila ng automatic disbursement program. Pag check nyo na hindi naka-check yung box na yan, tsaka nyo i-click ang repayment. Then, pag na-click nyo yung repayment, syempre yung QR code lalabas doon, i-check nyo pa rin. Para sigurado, refresh, then, tignan nyo uli kung naka-check yung box na yon. Kasi minsan, naka-check pa rin Kaya double check para pag nagbayad ka, wala nang papasok na cash loan sa inyo. QR code na lang, screenshot mo na lang siya, then bayaran mo sa GCash. Pag bayad sa GCash, yan. Bayad mo na sa GCash, magki-clear na po yung, magki-clear na ang inyong account doon. Wala ka nang babayaran. Dapat, ito yung lalabas. Yan, makikita yun sa screen. Yan ang lalabas dapat sa Ibig sabihin yan, successful ka na, hindi mo na-click yung automatic disbursement program nila. And then, ayan, ingat-ingat na lang. Pag nakabayad ka na, syempre clear na, makikita mo yun. Pag nakabayad ka na, ingat-ingat ka na, hindi mo na uli makiklik yung box na yun. Once na maklik mo yan, gulat ka, baka 1 milyon ang... Ewan ko lang, mabubuhay ka pa. And then, para ma-delete yung account nyo, dyan sa Surety Cash na yan, ang gagawin nyo is i-email nyo po ang Surety Cash. Huwag kayong doon sa customer service, nagpapabayad pa sila ng 100 para i-delete ang account mo. Doon ka na mismo sa email nila. So, yan ang email nila. Paki-check. Email kayo for deletion ng account. I-email nyo na, syempre, pakilala ka,
pangalan mo, then yung number na naka-register dun sa Surety Cash, tsaka reason kung ano yung ano mo, issue mo. So lalagay mo doon na pwede naman siguro Tagalog, nakakaintindi naman sila siguro. Deletion or please delete my account sa Surety Cash. Ayan, yun lang ilalagay nyo. Then, wait na lang kayo. Kasi sa akin, successful. Na-delete na raw yung account ko. So, yun. Nakahinga na ako ng malalim. Pero, nadalihan pa ako ng 1.3, diba? Sayang din yung 1.3 na yun. Kaya, kayo, bago kayo mag-proceed sa cash loan na yan, pwede kayong mag-search sa FB, yung loan app na yan, kung maganda ba yung rate. Doon ka na lang sa FB. Pwede rin naman sa sa Google Play Store, yung mga rate doon, yung mga 1 star, mga ganyan, 5 star. Sa ano kasi, sa Google Play Store, puro matataas yung rate, mga nasa unahan. So, i-click mo yung review para makita mo yung mga mabababa lang ang rate. Yung mga naka-experience ng ng pangit dun sa mga cash loan app na yan. So, yun guys. Ayoko na mangutang. Hindi na ako nakakatakot pala. Mo isang araw lang. Nadalihan ako ng 1.3. Siyempre, ayoko nagkakautang. Tapos, ayoko nagkakautang dun sa mga ganyan na app na i-message ka pati yung yung reference mo. Kasi nag-agree ka sa mga, siyempre may allow, yung contact mo, yung mga kukuha nila yung mga detalye, di ba? So, tatawagan din nila pati yung pamilya mo. Lalo na kung marami kang dun sa contact mo. Maraming andoon, yung pamilya mo, yung mga friend mo. Makukuha nila yung mga details nun, pwede nilang i-message yung mga yun. Para lang mapahiya ka. Ipapahiya ka talaga nila. Kaya dahil malakas ang loob mo, iba nga makakapala mo ka, ang ginagawa, hindi nila ginagamit yung number para di sila makontak. Pero magugulat ka na lang, nakapost ka na. Ewan ko na sila nagpo-post. Sabi kasi dun sa mga comment dun sa surety, mga victim, nagpo-post daw, nakita daw nila yung mukha nila doon. Wala naman nagawa yung nireklamo na yan, pero nag-ooperate pa rin, di ba? So, yun lang guys. Kaya dapat, ingat-ingat po tayo, ha? Tiis-tiis na lang muna. Ewan ko, ako nag-try lang naman ako. Hindi naman talaga ako pala utang. So yun guys, kung nagustuhan niyo yung aking video, don't forget to follow, subscribe, and like.